Jesus walks with me. Can you help me from the serpents, please? Jesus walks with me. Feels like running through my veins. Center born with the arrow of God. Keep the bow taut with the Sagittarius mob. See the serpent trying to tempt me to eat that fruit. He'll get your eyes wide open, make your knowledge spook. Sleep with one eye open, it's all about seeing geometry, triangles, false with no meaning. See, we don't really know what it's all about, but they like to listen to us talk it out. Build your pyramid, brick by brick, put an eye in the middle and make it stick on dollar bills. Alright, we're live! We're live on the set. It's Third Day Thunder with me, Mr. Worldwide. Tonight, we have a special, very, very special guest for tonight. So, bago ko introduce, syempre, introduce ko muna yung background niya. He's a former bank employee for 10 years. Guys, 10 years bank employee. Top 4 overall ng N-Word for 2016. And a cancer survivor. Wow. Grabe. Ibang achievement to, ah. 7-figure taxpayer, Freedom Hunters founder, and was awarded Rookie of the Year sa kanyang first MLM company. He has traveled 40 countries around the world. Guys, kilala niyo na ba yung aking special guest for tonight? Let's all welcome and give a lot of heart, love for our special guest, Mr. Jaymon Gutierrez J. Guts. Welcome, brother. Thank you. Pinanlakan mo yung invite ko. Of course. First of all, grabe, ibang level yung achievement mo, bro, ha? Hindi bihira yung nakaka-achieve nito. Anyway, meron ka bang gustong batiin muna bago tayo mag-start sa ating interview? Of course, sa lahat ng entrepreneurs, sa Team Freedom Hunters, and of course, Team Alpha, and of course, sa mga friends natin na sa buong industriya. Yes. Tingnan natin yung mga kaibigan natin, si Paolo nanonood. Oy, Sir Paolo, and Mr. Rigel. Yes. Nanonood sila ngayon, Si Pres nanonood yata ngayon. No? Of course. Yes, good evening po, Pres. Maraming salamat po sa suporta nyo po. And syempre, yung mga Kingsmen natin na nanonood. Yes. Si Edsel Flores, number 1 viewer natin yan. Always present pagka may Third Day Thunder. Maraming salamat, brother, sa suporta. So, batiin rin natin si Gina Valderrama, Richard Hipolito, James Anosela, Arnie Plurad, Eric Carbonel, Diana Prado, Edrina Ogayon of Japan, Lynn Garcia, Maricar Martinez, Nico Mendoza, Lynn Garcia, Melvin Habig. Si Nico nagpapabati pa. Yes. Alright. At meron din tayong mga live audience dito sa ating studio for tonight. Guys, welcome sa ating show. Napaka blessed ng show natin. Bakit? May bago tayo, and not only new, very inspirational, motivational na power player ibang sa industriya ng MLM. Welcome sa lahat ng nanonood, sa mga young entrepreneurs, sa mga dati ng entrepreneurs na gusto pang matutunan, madagdagan ng kaalaman nila, nakikinig sa mga talagang tao na may resulta, and syempre sa mga kapatid natin, mga kaibigan natin sa industriya. Yes. Maraming salamat sa panonood. Pati na rin yung mga nag-start sa kanilang negosyo na gustong ma-inspire sa lalong na sa ating guest speaker ngayon, no? So, first of all, Jaymon, napakaswerte natin. You're very blessed. Thank you sa pagpunta mo and for giving time. You're very generous. So, first question. Guys, kung may question kayo, I do encourage you to call us. This is our number, our hotline. Pwede kayong magtanong direkta kay Mr. Jaymon Gutierrez. And syempre, sa akin, kung may question po kayo, you can call, you can comment your questions dito sa baba. So, first question, Jaymon, paano yung moniker na J-Guts? San galing yung J-Guts? Of course, syempre, it's ando sa pangalan ko, Jaymon Gutierrez. But I do believe that yung guts kasi sa negosyo, bago ka pala mag-start and habang ginagawa mo, or bago ka pala mag-decide na pumasok sa ganung klaseng business, napaka-importante yun. So,
parang no guts, no glory yun eh. Yeah, tama. Parang guts, yun yung parang courage yun eh, di ba? Yeah, Parang, oo. so anyway, kaya pala J-Guts. So, kumbaga, palaban ka na Siyempre, talaga. lagi. Kasi, kung dito, no, isa sa mga successful mong achievement, kasi cancer survivor ka. So, biruin mo, can you elaborate ng konti nun, yung konting background lang Well, regarding that? I was very young at that time, so medyo vague na yung mga memories. But pero syempre dahil blessed tayo, okay? So luckily naka-survive tayo sa sakit na 'yon. Forever grateful. Okay? Pero yun kasi yung isang rason kung ba't din ako napasok sa ganung business kasi nakita ko yung opportunity na pwede ka talagang makatulong. Pag naintindihan mo talaga yung negosyo, pag yung paglaki ng negosyo mo, imposibleng hindi ka makatulong eh. Yes. So, ako nung bago ko, Arthur, yun ang talagang nung natutunan ko na, of course, hindi ako maging plastic, gusto kong kumita ng pera, pero yung opportunity na makabago ka ng buhay, yun, medyo iba yun. So sabi ko, baka ito yung sinasabi sa akin ng bata ako na meron akong, kaya ako may second life kasi, dahil meron akong mission. Not only monetary, no? Pati yung sa health. So, kasi syempre, sabi mo nga nakatulong regarding siguro sa mga products, dun sa natutulungan natin, no? Yeah, kasama na yun syempre. With products and yung tulong mo sa negosyo, syempre pag nabago yung buhay ng isang tao, kasama naman na lahat yun eh. Whether physical or health-wise or bulsa-wise. Correct. Anyway, bago ang successful na Jaymon. How is Jaymon growing up? What kind of family background? Before? Yes, before. Nung nag-umpisa. Oo, kasi syempre, wala, para makita ng audience lang, natin, baka makarelate sa'yo, paano bang, saan ka ba galing na family? Hindi mayaman, hindi rin sobrang hirap, nasa gitna lang. So, middle class. Okay. So, well, I believe naman, mas maraming percentage ng Pilipino nasa middle class. Correct. So, nung nag-umpisa ako, doon yung family namin. So, yung entrepreneurial spirit mo, saan galing yun? May family ka na nag-business talaga? Wala sa family namin ang may nagbi-business. Though, syempre, habang tumatanda ka, syempre, sa tagal ko nagtrabaho na. 10 years? Oo. So, yung idea na, pag bago ka kasi bago ka mag-work, excited ka eh. Yes. Diba? Kasi may mga gusto ka. So, syempre, lahat yan gusto mo eh. So, pero pag pasok mo sa trabaho mo at tumatagal ka na doon, na-realize mo na yung mga bagay na, alam mo yun, na parang parang imposible mo na makuha kasi hindi kaya eh. Hindi kaya nung kikitain mo eh. So, siguro, habang tumatagal lang, nagmamature yung isip natin. Sinasabi ko hanggang ngayon na kailangan alam mo yung value mo as a person eh. Kasi pag alam mo yung value mo, then hindi ka settle for less. Correct. So hindi ako nag-settle for less, in short. So, don't settle for less, guys. Gandang yun, ha? Anyway, bro, yung nag-start ka, what made you decide to do network marketing? Kasi for 10 years, ang hirap i-break nun. For 10 years, nag-work ka sa bank. And syempre, pag sa bank naman, sakto naman rin yung income, di ba? Yung makakabuhay na rin. So, paano mo napasok yung network marketing bigla? Kasi, background, wala kang family business, walang nagnenegosyo sa pamilya mo. Ikaw lang talaga. So, paano mo napasok yun? Anong history nun? Well, yun nga. Kasi habang tumatanda ka, tumataas yung responsibility mo. So, pag tumataas yung responsibility mo, at alam mo na hindi na enough yung napoprovide mo sa mga mahal mo sa buhay, then dun ngayon it's either i-accept mo yung ganong idea na hanggang doon ka na lang, or alam mo meron ka pang ibubuga, in short. So agree. Yun ang ko dahil again, babalik ko na nakita ko na pwede ako makatulong sa ganitong klaseng business na makabago ng buhay ng ibang tao
of course. Plus, para sa akin, totoo lang, sabi ko sa sarili ko noon, hindi ako nag-aral ng 15 years para kumita lang ng 30,000 a month eh. So, pero 30,000 bro, ang laki nun, no? Oo, syempre, back then, nung time na nagtatrabaho pa ako, di ba? So, doing your job, sinasabay mo? Oo, nung nag-umpisa ako sa network marketing, talagang magkasabay. Siguro for 1 year and 6 months. Matagal rin, no? Oo, hinato ko talaga siya. Tapos yun na yung naging Rookie of the Year ka? Oo, syempre, thankful ako sa mga nag-mentor sa akin nung time na yun. Pero, na-challenge kasi ako nun eh. Kasi, parang gusto ko patunayan na pwede kang kumita talaga ng malaki na kahit na nag-uumpisa ka pa lang. The same time, kahit na may full-time work ka, yes, hindi correct. excuse yung busy ka sa work, sa trabaho mo, kung talagang gustuhin mo. Correct. Diba? Kaya ang sabi nila, yung oras, nasa pagmamanage lang yan eh. Yes. And then the same time, yung priority mo, kung yung mas priority mo, then yun talaga yung bibigyan mo ng oras. Correct. Know your priority, guys. Importante yung priority. Ang laking impact nun sa industry kasi Rookie of the Year, tapos full-time employee, ibang klase yun, no? Oo. Then, nag-decide ka mag-resign, ilang siguro buwan, ilang mga taon? 1 year and 6 months. 1 year and 6 months. Tagal din, no? Oo. Napagsabay mo. So, talagang priority. So, pag trabaho, pag network, pag business. O talagang it's hard work kasi mapupuyat ka. Pero sabi ko nga, okay lang mapuyat ng ganun, 1 taon, kaysa naman mapuyat ka tapos kumikita ka lang ng maliit. At the same time, sabi ko, kahit mapuyat ako ng 1 year na ganun katagal, pero dumating naman yung panahon, nakita ko ng 1 milyon kada buwan, yun. Diba? Kaysa naman magtrabaho ko ng 30 years. 30 years ka trabaho, tapos paulit-ulit lang, the same time, hindi mo naman kikitain yun. Sabi ko, sisiksik ko na lang lahat ng effort, lalagay ko doon sa 1 taon na yun, para pagdating ng time na kita ko ng 7 digits. Kasi coming from a guy na nag-work sa bank, ang bangko hindi basta-basta company yan. Iba yan eh. Kumbaga, institusyon yan pag bangko. And then 10 years. So, talagang iba yung masasabi mo pagka ganun nga. Galing ka talaga sa corporate 10 years. So, nakita mo na yung nangyari, kalakaran. So, nakita mo na kailangan mo umalis talaga, no? Oh, I have nothing against employment kasi yes, correct. Doon ako lumaki. At the same time, marami na natulong sa pamilya ko yun. But it was just a question if again, babalik ko, I feel that I'm valuable enough na hindi ako magsistay doon sa ganun lang. Parang feeling ko meron pa akong mas pwedeng ibigay. Guys. Correct yun, guys. No? Know your worth. So, hindi ka lang worth na ganyan. Sabi nga, employment is good, pero wag lang habang buhay. Tama? Well, so, maganda siya for experience, for learning. Well, pero, yun naman kasi ganung idea. Filipino dream naman is magtrabaho ka, mag-ipon ka, hindi mag-negosyo ka eh. But unfortunately, for you, no? Iba yung na mindset. Kumbaga, nandun na talaga entrepreneurial actually, nakagat ka na talaga ng pag-i-entrepreneur. Before, nung talagang pro-employment ako kasi kaya nga ako tumagal ng 10 years. At the same time, kaya nga ako nasa government bank kasi gusto ko yung idea ng stability ng work. But syempre kung marirealize mo na day in day out, then alam mo yung kinikita mo, then marirealize mo tagal mo na doon, then you're wasting a lot of time. It's a question na lang doon, Arthur, kung okay ba sa'yo yun o hindi, or kung meron ka bang ibang gusto. Regarding dun sa sinabi mo kanina, Jaymon, no? Yung sacrifice ng time, sabi mo, yung puyat. Kasi syempre, mahirap nga sa mga full-time na employees pagsabayin. Nandun na talaga yun, yung hirap. Wala namang siguro madali sa mundong to. Kahit pagiging tambay, mahirap di ba? So, yung sacrifice, ano yung mga, bukod dun sa puyat, ano pa yung mga sacrifices na ginawa mo para kasi syempre, ibang level kasi yung kailangan mo success tanggalin lahat mo ng mga sinasabi ko sa training ko na
like, syempre, kunyari, may bago kang distributor, 25 years old. Syempre, yung tao na yun, may cycle na siya na ginagawa. Yes. Everyday may ginagawa na siya. Kumbaga, meron na pagdating sa bahay, ito gagawin niya. Pag-uwi, ganito gagawin niya. Pagdating sa work, ito gagawin niya. Routine na yun eh. Ngayon, imposible na wala kang pwedeng tanggalin doon kung magne-negosyo ka or magbibuild ka ng ganitong business mo. Kasi, saan mo nga naman isisiksik yun? So, kung gusto mo talaga is makabuild ng ganitong business, kumita ng malaki, kailangan may i-sacrifice ka doon. So, let's just say, kunwari, ako, sinacrifice ko yung pagbabasketball ko doon before. Okay. May ligaw mag-basketball. So, hindi ako, I mean, sabi ko sa sarili ko, hindi man ako magiging PBA player. Correct, diba? correct. Kahit PBL, hindi rin. So, I mean, diba? Bakit ko bibigyan siya ng time? Unless gusto ko lang maging healthy, which is pwede mo naman gawin sa ibang bagay na mag-exercise ka. Correct. Diba? Mas okay sa akin na kasi, tapos yung pag-video game, panonood ng TV. I mean, isa sa mga earlier na mentor ko, sinabi sa akin nun, alam mo, Jay, kaysa manood ka ng TV sa bahay, mag-network ka na lang. Correct. At least, kita ka pa. Ako, agree ako dyan, bro. Hindi ka pa nag-accent ng kuryente, kakanood ng TV, tapos mapapanood mo, puro drama. Tama. Na hindi naman nangyari sa tunay na buhay. Agree ako sa'yo, bro. Kasi ako mismo, sa bahay ko, wala akong TV. Kasi waste of time and waste of electricity. Correct ka doon. So, basketball. Guys, no, yung mga first time manonood, I'm here with the top 4 overall of N-Word 2016, former bank employee for 10 years. And cancer survivor, 7-figure taxpayer. Sabi ni Mr. Jamon, no, ang pinaka-highlight talaga, yung mission niya talaga, kaya niya nakita yung network marketing is to help people, no? Not only sa monetary value, and syempre, when you have a problem and may solution ka na produkto na makakatulong sa tao, syempre, that's it. And don't settle for less. Okay? Galing siya sa middle class, which most of us guys, galing doon. So, hindi mo kailangan maraming pampuhunan para makapag-start ka ng network. Okay? And, yun nga, yung sacrifices, mostly time, and kailangan alamin nyo yung mga priorities nyo. Yun yung sinabi ni Sir Jamon. Sinacrifice niya yung pag-basketball, pag-video game, and TV. Meron ka ba gusto idagdag? Paano ba mga sinacrifice mo? Hindi, marami. Pati yung mga labas-labas sa mall. Siyempre. Malling. Diba? Okay, mga strolling. Window shopping. Sabi ko sa sarili ko nun, mas maganda mag-shopping sa ibang bansa eh. Correct. So, nagagawa naman natin yun. Ibang level ka mag-shopping, bro eh. Alam niyo guys, no, bigyan ko lang kayong background. Si Jamon kasi, madalas, siya kasama ko sa kwarto or si Edsel. So, pagka nagsha-shopping kami, syempre, ang aga namin magising. Pagbukas ng mga shops, yung mga LV sa Paris, yung mga bilihan ng mga shoes. Grabe, yung sapatos, hindi na magkasya dun sa luggage. Bibili pa ng panibagong luggage para magkasya yung mga pinag-shopping. So, yun talaga, sagad talaga. Kumbaga, yun na yung pinaka, kumbaga, doon ka bumuhos no? Dito ka magtrabaho, doon ka magsha-shop. Oh, yun talaga yun. Yun parang sinasabi natin lagi na pay now, play later. Correct. Diba? Guys, pay now, play later. So guys, stick around, we'll be back. Marami pa kaming tatanong. Kung may question ka, kay Coach Jamon, kay Mr. Jamon Gutierrez, J Guts, stick around, keep the hustle on. We'll be back after this short commercial break.
Choice Award, Best New Company of 2017 goes to Alpha Network! Once again, Hanse 2017, thank you. Congratulations, everyone. Good evening. And we're back, guys. Thanks for tuning in. Again, it's Third Eye Thunder with me, Mr. Worldwide, Arthur Macogay Jr. We have a special guest for tonight, Mr. Jaymond Gutierrez, former bank employee for 10 years and world top 4 overall nung 2016, guys. 7-figure taxpayer, cancer survivor, Freedom Hunters team founder. So, yun nga, kanina we tackled about his history, his mission is to help people, and sabi niya, don't settle for less. Kaya ang ginawa niya, pinagsabay niya while working as a bank employee, pinagsabay niya network marketing, and he's from the middle class family. Ang mga sacrifices niya, dami niyang mga sinabi, mga sacrifices, and know your priorities, guys. So, question naman next, sinong pinakinggan mo sa ganitong industry sa network marketing? Kasi alam mo na, marami kang maririnig dito. Andiyan na yung mga close friends mo, yung mga relatives mo, even yung mga family mo, maririnig mo. Sino yung mga pinakinggan mo? Sino yung naging mentor mo? Actually kasi ako, ang isang motto ko, lifelong learner, at the same time, lifelong teacher. Yes. So, hanggang ngayon, I still learn from a lot of people. Nung nag-start ako, actually, marami. Marami ako naging mentor noon, and for sure naman, halos like lahat ng individual na negosyo na network marketing. Syempre, importante, kailangan yung mentor mo una nasa company mo. Yes. Napaka-importante nun. Mentor, diba? kailangan nasa N-word. Oo, nasa N-word. So, yes, correct. At the same time, kasi yung paggawa ng, kasi marami namang strategy dyan eh. Diba? And lahat ng mga mentor na may kanya-kanyang strategy, lahat yan effective. Correct. And mostly, ang pattern yan is dun sa character nung tao na nag-i-implement nung ganong klaseng strategy. So, kung ako, tatanungin mo ko kung sino yung mga naging mentor ko, napakadami. Until now, napakadami. Kasi sa family ko, walang nagnegosyo. So, I have to look outside from tao na kasama mo sa negosyo. At the same time, sa mga ibang top earners din. Top earners. Matututunan mo. Hindi, importante yun kasi hindi ka pwedeng makinig lang kung makinig ka na walang resulta yung pinakikinggan mo. Yes. Diba? Very important. Not only the strategies, guys. Oo, kasi marami ngayon sa Facebook ang gagaling eh. Yes, correct. Diba, ang gagaling eh. Pero magaling magsalita. Pero actually, hindi nga rin magaling magsalita. But they are promising a lot of things pero hindi naman yung resulta nila wala doon. Yes. So, at hindi basta resulta, dapat tignan nyo rin, guys, no? Dahil legal nga yung ginagalawa nating industry, dapat nagbabayad rin ng tax. Tama ba yun? Kailangan yun. Given na yun. Given yun. Kasi top earner dapat, ka, top taxpayer ka. Ano yun eh, rule yun ng law natin eh. So, yes, it has to be a must. Yes. So, mga top earners, mentors, alam mo bro, isa ka sa mga top earner na nakikita ko talagang wide reader ka rin eh. Mahilig ka magbasa. Kasi I've been into your house, ang dami mo ring libro eh. Sa mga libro, sa mga author. Funny thing kasi yan, nung before ako hindi pa ako nag-network marketing, hindi ako magbabasa ng libro. And then when I started reading it, and syempre ginagawa natin yung business, it has to kasama yun eh. Hindi ka pwedeng matapos matuto. I-incorporate mo yung mga nabasa mo eh. Well, I know you would agree na once you become successful then upon reading these books, magugulat ka yung mga nagawa mo nandun eh. Correct. Diba? Correct. Parang, uy, ito pala yung nagawa ko or parang ito yung nagawa ko ah. So, syempre, it's very easy na parang makuha mo lahat ng binabasa mo kasi
nasulat, kumbaga, in short, yung nagawa mo partly. So, makikita mo, yung mga successful na tao, negosyante, network marketer, hindi nagkakalayo yung mga ano nila yung mga ginawa nila Characters, personality. Personality. Correct. Maraming similarities, whether local or abroad. Hindi nagkakalayo. So, guys, yun nga. Sabi nga ni Mr. Jamon, ni Coach Jamon, mentor kailangan with your company, no? So, ganap ka ng mga top earners sa N-word na may strategies and results. Very important. At the same time, kailangan, pag naganap ka ng mentor na gano'n, kailangan mag-stick ka dun. Kasi kung parang talon ka ng talon, malilito ka Yes, pag marami pinapakinggan. Oo. Correct. Unless, sabi nga nila, in order for you to break the rule, you have to first master them. So, kung hindi mo pa master, parang relo mo lang, brother. diba? Kung hindi mo pa master, stick ka muna, pakinggan mo muna yun, hindi yung kasi malilito ka. In short, wala kang magagawa. Kahit na pare-pare sa mga gandang strategy yan, like kunyari, for example, strategy mo, and then strategy ni isang top earner, pagka tingin ka ng tingin, hindi ka nakakonsentrate sa isang bagay, and then, in short, kahit parehas na napakaganda ng strategy na yun, wala kang magagawa. Walang maradatnan. Kasi parang guys, sa mga viewers natin, mga first time, sa mga young entrepreneurs, parang alam niyo yung game na yung nagpapalo ng palayok. Parang ganun yun Kung marami kang pinapakinggan, hindi mo alam kung saan ka susunod. Kaliwa, kanan, palo, diretso. So, hindi mo talaga tatamaan yung goal mo kung marami ka masyadong pinapakinggan. Stick with one, Yan, magandang tip yan, no? Sa regarding sa mentorship. So, dun tayo ngayon sa equipping, sa image. Since first time mong mag-network noon, what year is that? First time mong mag-network? 2011 yata. 2011. So, ibig sabihin, 6 years na. 6 years ka na sa industry. Okay. Tagal mo na rin, no? Pero, successful. Hindi pa nga masyado matagal yun kasi alam naman natin, may iba, 10 years na. And yet, wala pang resulta. Wala pang resulta. So I consider it na yung 6 years na yun, very fortunate enough yun na may mga nakilala kang magaling na mentor in the same time. Na-mentoran ng maayos. In the same time na kilala ka ng mga okay din na company wherein you can grow and then kumita ka din. Katulad ng N-word. Of course, syempre. Yes. So, since first time mo mag-network, paano ka natuto nung first time? Ano yung unang-una mong ginawa? Naalala mo? Actually, ako matigas yung ulo ko nung una. Ayan. Guys, makinig kayo sa mga nanonood na mga young entrepreneurs na matitigas ang ulo. Ito. Pakinggan natin to. Hindi, matigas ulo ko noon. Tapos medyo maarte ako. Ayoko sumunod kasi feeling ko mas bata. Marami akong kilalang ganyan. Maarte. Feeling ko mas bata yung nag-explain sa akin. So, syempre may ego ka, may pride ka. Dahil syempre, galing ka sa corporate. Feeling mo, 10 years, something ka. Yes. Diba? Anong mo sa corporate? Anong level mo na pinaka? Na-promote din naman tayo. Syempre, sa tagal nun, na-promote ka rin. Siguro mga 4 times ka na-promote from starting. Nag-start ako, na-promote ako ng 4 na beses. Supervisor? General manager? Hindi ko na maalala Oo. Pero 4 times na promote, so talagang medyo maigo ka talaga. Hindi, masipag ako in short. Masipag, kumbaga, kasi hindi ka naman basta-basta mapopromote. Correct. So, but syempre dahil may position ka na, in the same time, feeling mo naging successful ka din sa pagiging corporate employee. Nung papasok ako sa business, may yung naging problema ko. Hindi ako nakikinig. Ego and pride. May pride, may ego. So, syempre ako, ang una kong ginawa nun is kailangan ko muna talaga kumbinsin yung sarili ko na may mangyari talaga sa akin sa negosyo. Kasi hirap mangumbinsi kung ikaw hindi ka kumbinsido. Correct. Hirap din mangumbinsi kung sinusubukan ba lang kumbinsin yung sarili mo. Diba? So, dapat, sabi nga nila, hindi lang 100%, 200% ka dapat. Ayun. Maganda yun. No? So, convince yourself na meron kang ma-achieve dito sa network marketing business dito sa N-word. Kasi, number one. Syempre, that will drive you to listen na, kasi marami akong naging mentor nung nag-start ako so kung wala yung ganung idea, kinonvince mo. Kasi like syempre, nung panahon nung nag-start kami, 5 years ago, 6 years ago, wala pang
Facebook nun. hindi Wala pang pa ganun Friendster. lakas. So, syempre, hindi pa ganun kadali yung pag-network marketing. Unlike today. Text tawag. Beeper. Parang may ganun pa. But, natuto ako, nag-humble down ako. Yun, listen and humble down. Yun yung first mong ginawa. You Hindi kasi kailangan ko tanggalin yung pride ko, yung ego ko. Correct. So, hindi ako matututo on, guys, mag-humble down ako. Meron kasi, when you say humble down talaga. When you say, na talagang, kumbaga, sabi nga nila, empty cup. So, kailangan mong kunin. Ako kasi sinasabi ko to Arthur sa mga training ko. Yun. Sige. Nung nag-start ako, alam mo ginawa ko, nagpauto ako dun sa mga tinuturo sa akin. Kasi talagang kailangan ganun, hindi mo pwedeng kontrahin yung mga tinuturo sa'yo. Di ba? Paano mo matututunan kung tuturo sa'yo tapos on the back of your mind, kinokontra mo siya, may doubt. Oo. Yes. Yan ang isa sa magpapabagsak yung doubt. Magpauto ka ng todo. Yung ano yung sabihin, gawin mo to a T. Kung ako naman, kung ganyan naman yung kikitain ko, magpapauto talaga ako, di ba? Kasi gano'n rin naman. Sa corporate, nagpapauto ka rin naman di ba? No offense, man. Pero gano'n talaga yun, di ba? So, halos parehas lang, pero different yung result. Tsaka kung ang mentor naman na papakinggan mo, tulad mo, Arthur, katulad ng mga galing na mentor dito sa N-World, diba? Yung top 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hanggang 20, 30, 50, ang dami dyan. May resulta talaga. May mga resulta talaga yan. Dapat pakinggan talaga. Correct. Kung gusto mo talaga maging successful, After that, naging smooth sailing na yung pag-training mo? Umattend lang ako ng umattend ng training. Actually, talagang attend ng training. Yung isang training, attendan ko yan hanggang makabisado ko na yung sinasabi ng speaker. Okay, so... Yung isang training, nakakailan ka bawat training? Madami. Siguro. Hindi mo na binibilang? Oo. Pero hindi lang isahan na pasada? Hindi. Kasi parang lang yan, parang presentation ng marketing plan. Hindi naman yan makukuha agad yun So, expect mo, pag ikaw nag-training ka, isang beses lang, hindi mo makukuha yun. Guys, magandang tip to. Hindi mo makukuha agad yun. Umattend ka ng training, hindi lang isang beses. Yan. Kailangan paulit-ulit. Correct. Paulit-ulit. Learning nga Sabi ni Mr. Jamon, ni Coach Jamon, lifelong learner and lifelong teacher. So, ang ganda ng mga binibitawan ngayon. Sana nakakanood ka ngayon, guys. Kung sa tingin mo makakatulong to sa mga members mo, sa mga downlines mo, sa mga kasamaan mo, sa negosyo, sa mga organization mo, mga ka-team mo, guys, i-share nyo to. Ang ganda ng mga tinuturo dito. Yes, tapos babatiin ko lang yung sige, bate. Yung Team Hong Kong ni Lucky Wong. Kaya ako nag-message Yes, Team Hong Kong. Team Own Boss. Hello. Hong Kong. Team My Own Boss. Yes. Diba? My Own Boss. Aljo Nacinto, batiin natin. Yuli Rubio from Italy, Milan. Si Ma'am Ruby Mendoza, Mitch Salazar, Rogelio Reloso, Lourdes Japson. Uy, parang kasama lang natin to sa studio from Netherlands. Nangangamoy Amsterdam dito. Archie Lopez, Eileen Comia of Rome, Italy, Mark Martin of Dubai, Jonas Basco, Ronnie Opilalik, Karen Kilop, Mario Lasatin, JR Baril of Davao, si Ryan Cañalizo, King Kojik of Bukidnon sa Mindanao. So, yun nga, sabi ni Sir Jamon, ego and pride, convince mo yung sarili mo. Importante yan na kinu-convince mo yung sarili mo na may makukuha ka dito, may ma-achieve ka. And listen, humble down. Then yung trainings, hindi lang isang beses yan pinapadaanan. Paulit-ulit para rin ma-update ka at lalo mong ma-memorize. So, last sa image and equipping, ano yung mga tools na ginagamit mo ngayon sa pag-network para makatulong rin sa kanila? What do you mean tools? Tools na cellphone or... Of course, syempre, kailangan yan. Importante, kung may cellphone ka at may load ka. Correct. Kasi ibang tao may cellphone, walang load. So, of course, it's a must na may data ka kasi kailangan mo Correct. Malaking bentahe na yung may Facebook, social media marketing. Ayun, Facebook. Diba? So, it's a must na meron ka nun. Of course, investment kasi yung mga tools mo Yes. Like, sige, ano pa yung mga tools mo? Facebook, lahat, mobile yung mga phone. presentation materials mo, regardless of if folder yan, or laptop yan, or iPad yan, syempre kasama yun. Kasi yung iba, pag mga bago, akala yata ng iba, ito yung negosyo na walang puhunan. Guys, kailangan mamuhunan sa mga tools para ito yung maging leverage mo para mas mabilis kang mas
mabilis yung pag-accelerate mo sa success. Yes. Okay? Hindi, tsaka ano yun, kumbaga, pinapalaki mo yung negosyo mo eh. So, kailangan mag-invest ka talaga doon. Kumbaga, parang ikaw, gusto mong mag-invest sa damit mo, kailangan din mag-invest ka sa tools mo. Siyempre, kailangan may products ka lagi. Yun. Number 1 yan. Dahil maganda yung products natin, kailangan meron ka laging stock ng products. May stock ka, at the same time, may dala ka lagi kahit isa. So, para pag may nakatabi ka, kahit saan yan, sa bus, sa jeep, sa airport, sa plane, pwede, anytime. Correct. Guys, no, para sa mga hindi rin nakakalam, isa sa mga iniidolo ko rin si Jaymon sa pagbibuild ng network kasi katulad ngayon, halimbawa ngayon, nandito siya sa Manila, minsan magte-text ako sa kanya, mag-chat ako sa kanya, nasa ibang lugar na siya, nasa Naga, nasa Singapore, nasa Hong Kong. So, ganun siya mag-build, no? Talagang sugod kung sugod. Kumbaga sa sundalo, komando. 'Di ba? Yung nauuna lagi sa gera. So, kaya kailangan alam niyo yung mga tools niyo, kumpleto kayo, yung sinabi niya, nabanggit niya, products, materials, yung mga marketing materials. Ang tools kasi, Arthur, dagdag ko lang. Kasama din dyan yung pag-attend ng training sa office. Kasi yung tools mo, sarili mo eh. Yun. Number 1 tool mo dyan, sarili mo eh. Yes. Ikaw eh. So, minsan yung iba, nagtitipid, tinatamad, ay pumunta ng office, pamasahe. training, o sa pamasahe. So, titipirin mo yun, titipid mo yung sarili mo, pag-grow ng sarili mo, then expect mo, natipid din yung makukuha mo sa negosyo mo. Correct, guys. Yan yung isa sa mga matitinding value dyan eh. Pagka nag-attend ka ng mga training, tumataas yung value mo, lumalaki rin yung kaalaman mo. Siyempre, lalaki rin yung bulsa mo. Yung laman ng bulsa mo. Diba? So guys, last commercial break na to. Stick around. Marami pa tayo pag-uusapan. Keep the hustle on. We'll be back after this break. Hello, we're back! This is Thursday Thunder every 10 p.m. Manila time. Tonight, we're
We're with the top 4 overall of N-Word 2016, former bank employee for 10 years, cancer survivor, 7-figure taxpayer, freedom hunter, team founder, and has traveled 40 countries around the world. 6 years na sa MLM industry, Mr. Jaymond Gutierrez. Yes. Shoutout sa team Freedom Hunters. Shoutout kay Doc Butch, kay Rigel Legaspi, kay Emerald Green, Ashley, Dr. Lero, thanks for watching. Ma'am Jocelyn Mendoza, thank you for watching. Renny Rose Dueñas, Maricar Robles, thanks for watching. Maricar Martinez, Silaki Wong, Elbran Santos, Jill Labo, thanks for watching. Team Own Boss Freedom Hunters, mga taga Hong Kong. Magaling mag-hustle yan. Mga idol ka niyan, mga magaling mag-hustle yan. 24/7 hustling. Lennon Lorete, Julian Rush, thank you for watching from Taiwan. Li Hao Ma. So guys, no, ang ganda nung interview namin, ang dami kong napulot dito. Sabi nga, ang mission ni Jay Goods, kung bakit siya sumama sa network marketing, kung bakit siya sumali, is his mission is to help people. And syempre, sabi niya, he don't want to settle for less. And sa time management, know your priorities. Then, sa mga tools, syempre, sabi niya kanina, he's a lifelong learner and a lifelong teacher. So, naniniwala siya na maraming matututunan na kahit na sino. At ang mentor na kailangan mong sundan is yung kasama mo sa company mo with strategy and results. Siyempre, wala ka nang hanapin kundi yung mga top earners ng N-Word. Yes, of course. So, isa pang question. Ito, magandang tanong to, no? Kasi marami sa atin, sa mga nagsisimula, nag-start, walang pampuhunan, bumili lang ng package, pero gusto niya talagang trabahuhin. So, paano mo sinusuportahan yung pang-araw-araw mong panggalaw nung nagsisimula ka? Well, again, dahil nga tatrabaho pa ako doon, syempre, may yung kita mo sa work, nakakatulong yun. Okay. Kasi ganoon ako nag-start. Salary. So, salary ko. Salary ka, pinupunan mo dito sa negosyo natin. Baga, tatanggalin mo yung mga luho mo. Yung mga... Ayun. Mga sacrifice yan. Oo. Kasi syempre, para meron kang pandagdag sa pag-invest sa negosyo mo, sa growth mo as a network marketer, yes. Kailangan tanggalin mo yung mga luho mo. Mm-hmm. Diba? So, ano yung pinaka mahirap na dinaanan mo? Hindi mo makakalimutan. 3 pinaka mahirap na dinaanan mo. Of course. Baka kasi yung mga nanonood sa atin na experience din yan. Para alam nila yung gagawin. Of course, ako, I would always agree na rejection is one of the top 3 yan. Ako, syempre. Ano yung masakit na rejection sa'yo? Ako, yung nare-reject ako eh. Diba? So, sino bang gusto, diba? Wala eh. But, wala yung gusto ng rejection. But ako, tinuturo ko nga lagi, kung nasa ganito kang negosyo, you have to embrace the idea na may rejection. Yes. Imposibleng wala. Embrace the idea of rejection. Kasi kasama talaga yan. Bago ka maging successful, mga libo-libong rejection ang makakamit mo. Tama ba yun? So, ano yung pangalawang mahirap? Sa akin naman, tinuturo ko na actually, hindi yun rejection. Mm-hmm. Kasi, hindi pa lang niya naiintindihan. Correct. Mm-hmm. So, umayaw siya, hindi dahil sa ayaw niya sa'yo, sa person, o ayaw niya sa'yo yung negosyo mo, but kulang lang siya sa information. Yun. So, doon nga ngayon papasok. So, ako, tinuturo ko lagi na hindi actually rejection yun eh. Kung hindi ka umaasa. Correct. Saka dapat wag pe-personalin. Ayun nga, kasi yung iba pinipersonal nila tapos nagiging nangyari, nagkakaroon pa ng gap yung pagkakaibigan. So, problema pa, di ba? So, dapat, if i-embrace mo yung idea na meron talagang hihindi sa'yo, kasi, lahat ng mga bagay eh, di ba? Merong, mag-set ka ng birthday mo, hindi mo lahat atin. Correct. Mag-set ka ng kasal mo, iba, RSVP pa, Nag-cancel pa. Diba? So, kung tingnan mo yun, it's an act of rejection eh. Kasi invite mo sila and hindi sila nagpunta. So, regardless if mag-network marketing ka o hindi, kasama na yun eh. Kasama na yun sa takbo ng buhay. So, embrace mo sa idea na every time na pag nag-negosyo ka, kasama na yun, part na yun. So, at least, minimize mo yung sakit pag nare-reject ka o hihindihan ka, pag inindihan ka. Kasi embrace mo na yung idea nga. Tama. If you want to, di ba, yung minimize yung impact, expect mo na yung mangyayari. Sabi ko nga if you're giving me cold food,
sabihin mo kaagad para Oo. medyo ma-minimize na, hindi na ako magalit. Kasi pag umasa ka ng umasa na itong tao na to, mag-join, itong tao na to, ganito, itong tao na to, ganito, tao na to, ganito. Then, yung sakit na maramdaman mo pag hinindihan ka, mas mataas. Yes, correct. Saka guys, no, nasa mundo tayo, nasa earth tayo. Oras na sinilang ka dito, may rejection ka agad. Gravity is a rejection. Di ba? Pag talon mo, balik ka na naman ulit. So, accept nyo yan. Embrace the idea of rejection. Maganda talaga yun, no? Isa nga yun sa umpisa lang naman ng masakit pero pagka sanay ka na, wala na yun. Part na yan ng ano mo, wala na. And syempre, kung kasing successful mo si Coach Jaymon, si Mr. Jaymon Gutierrez, wala na talaga yung rejection. Baka ikaw na yung nang-re-reject. Darating sa... Actually, I mean, all top earners would agree na kahit naman ikaw na yung pinakamalaking kumita, hindi naman pa rin lahat ng tao maniniwala sa mag-join sa'yo So, kasi yung iba iniisip nila na kailangan kumita ako ng malaki para may maniwala sa akin. Yes. Actually, maling ano yun. Even ako, may nagre-reject pa rin sa akin. May nang-Indian pa nga. But ganun talaga. Yes. Sinasabi lang ni Arthur na sanay ka na. Yes. Sanay ka na sa idea na baliwala lang kahit tanggihan nyo kami or wala na sa amin. Embrace the idea. Oo. Correct. Pero, tanda mo, kahit kumita ka ng maliit, malaki, o sobrang laki, meron pa rin mga taong hindi maniniwala. Ito, magandang question to, no? Sino yung una mong binentahan nung nag-start ka sa network marketing? Actually, yung mga close friend ko, of course, good thing naman, naniwala sila. Close friends. Yung mga teammate ko sa basketball. Diba? Kasi di ka na nakikita sa laro. Bago pa lang ako nun So, hindi pa ako masyadong inofferan ko sila. Nag-join naman. So, ibig sabihin, nakapagtanim ka sa kanila ng maganda, kaya siguro nag-join na. Yeah, isa rin yun sa mga yun ang sa pag nag-i-invite ka or nagpo-prospect ka ng tao, yung relationship na meron ka before you actually do network marketing. Wala kang niloko. Malaking halaga yun. Malaking part yun. So, minsan yung ibang tao, they're comparing themselves to sa ibang tao, but yung ibang bilis maka-invite. Ako, ang bagal. Meron kasing factor yun, yung relationship na na-build mo sa maraming tao before you actually do network marketing. People buy to people they trust. Tama ba yun? So, huwag kang matakot na kausapin, close friends mo, close relatives mo. So, yun nga, kagaya ni Sir Jaymon, ang ginawa niya, inuna niya yung mga close friends niya. So, yan yung pinaka-unang-unang mo talagang gagawin. Unahin mo yung mga close friends mo kasi nakabuild ka na ng relationship doon. So, dito naman tayo, handling objections, brother. So, medyo maraming nahihirapan kasi dito sa pag-handle ng objection. Common, mga best of 3 lang. Anong sinasabi mo pag sinabi ng kliyente, mahal naman yan? Ako kasi, I mean, when you talk about price, ako sabihin ko lang, price. Ma'am, yung pong binibenta ko kasi is for skincare. And kung ako pa tatanungin niyo ako, besides sa health ko, ang second pong biggest investment na pwede kong mabigay is yung sa skin ko Yes, correct. So, ganda nun, kung para po sa akin, hindi ko po titipirin yun. Kung gusto niyo po tipirin yung para sa skin niyo, nasa inyo po yun. Pero kasi ako, I always go for quality, lalo na pag ilalagay ko siya sa skin ko. Diba? So, parang sabi nga nila, yung ibang tao nga nag-i-invest sa magandang cellphone, tapos hindi ka makapag-invest sa magandang skincare. Sa magandang skincare mo, diba? Correct. Guys, take note kayo dyan. Ang ganda nun. Price, di ba? Yung quality sa skin kasi yan di ba? Unang-una yan, yung nakikita ng tao. Pag lumabas ka ng bahay mo, anong titingnan sa'yo? Sapatos, cellphone mo, mukha mo correct. So, kung gusto mong tipirin yung ganong idea, it's a personal choice ng lahat ng person to person na yan. But kung ako po yung tatanungin, malaki pong malaking investment para sa akin yun. Kasi syempre, as you go old, diba, investment mo yun Correct. Skin mo. Skin. So, kinukonsider mo yung quality, yung over the price is the quality. And syempre, skincare yan. So, isa pang objection, pagka sinabi sa'yo hindi ko linya. Hindi ko kasi linya yan Benta-benta, ganyan. Sabihin ko lang po, ano doon yung hindi mo linya? Yung kumita o gumanda yung kasulusugan mo o gumaganda yung balat mo? So, pinapapili mo, Pag sinabi, halimbawa, yung benta-benta, yung ganyan, kitaan. Ayaw niya yung magbenta-benta? Ayaw niya idea na gano'n. Sabihin mo, sasabihin ko lang, hindi gumamit ka ng product.
Yun, gamit na lang, no? At Gamit least ng bumili product. pa rin. Yeah, of course. It's just, Pareha lang, bumili ng package, bumili ng products. So, bumili pa rin. May benta ka pa rin. Okay. So, inspirational words, brother. Ba, anong gusto mong sabihin sa mga nanonood sa atin, yung mga first time na mag-network, first time mag-join, mga young entrepreneurs na nanonood sa ating ngayong gabi? siguro, in closing, in last message, ako sabihin ko lagi na, of course, hindi pwede na hindi yung isipin na bias ako, but I truly believe in my heart na yung napakaganda ng network marketing na negosyo. Hindi dahil sa kumita na lang ako, but pag naintindihan mo talaga at inabsorb mo talaga yung idea ng network marketing, napakaganda siya talagang tool, okay, where you can make money in the same time help people. And ako nga sinasabi ko lagi, wala naman taong gustong kumita na maliit. Correct. Diba? Pag nagtrabaho ka, whether employment, negosyo, gusto mo kumita na mas malaki. Okay? So, at the same time, yung network marketing kasi, kailangan, we're in an age right now na yung kung ano yung totoo, enough na yun eh. Yung resulta mo, totoo. Enough na yun eh. Enough na yun to prove. Hindi yung, na Hype pa. Hype pa tayo. Hindi na kailangan ng ganun. Sobrang ganda na nung resulta. So, if we could just be true dun sa negosyo talaga natin, for sure, darating yung time na yung network marketing, hindi mo talaga kailangan mangumbinsi. Parang nangyayari sa N-word. Ngayon, di ba? hindi ka na nangumbinsi kasi products pa lang, okay na. Result, mayroon na. Sobrang daming result. So, it's a message not only for yung entrepreneur itself, but yung mga lalo na nasa ibang, mga kapatid natin sa ibang industriya. Yes. Di ba? We have to raise the level kung paano natin ginagawa yung negosyo. Correct. Ako naniniwala ko, Arthur, na oo, network marketing merong kita dyan. Pero you have to leave something as a legacy wherein hindi lang yung pera ang may iwan mo. Correct. Diba? Not only the money. Huwag lang yung monetary, no? Oh, I mean, lahat naman tayo. By product na kasi yan eh. Gusto yung pera, but kailangan merong may malilive ka na something besides yung pera. Legacy. Kaya to maganda tong gantong venue na ginagawa mo kasi nakakatulong to hindi lang sa mga entrepreneur na N-word but doon sa mga ibang company na nanonood din ito or manonood pa lang patago. Diba? Binabati ko yung mga patagong nanonood ng Third Day Thunder. Diba? I love you guys. Thanks sa support. So, syempre, natututo sila. So, we're lalo lupit ang guest natin ngayong gabi na to. Ikaw. Sa gantong paraan, we are helping yung kahit na wala tayo, hindi tayo konektado sa isa't isa or sa ibang company, sa gantong paraan, sa ginagawa mo, malaking bagay yung value na binibigay mo sa market na natututo sila. Kasi hindi lahat, kung ang susundan lang natin pattern is yung 10 years, 20 years ago na network marketing na kinalikling ng mga Pilipino, nako, kawawa po kayo. Hindi po kayo makakasabay sa gantong klase ng negosyo kasi as technology changes, the way you do business changes din eh. Correct. So, if doon ka pa rin sa old age ng paggawa ng business, diba? Tigilan na po natin yung shoutout po, tigilan na po natin yung pangingidnap. Yan. Diba? Isa yan, no? Isa yan sa nakakasira sa industry, yung kidnap style. So, yan yung kapag in-invite mo or ng prospect ka, and then hindi mo sinasabi kung saan pupunta, hindi mo sinasabi kung anong pag-uusapan, bigla mo na lang dadalhin kung saan-saan at papaupuin sa seminar room. Isa yan sa nakakasira, kaya naiiba yung tingin sa industry natin. Tapos yung mga, of course, when you show your cars, ano mo yun eh, trophy mo yun, in short, yes, diba? Correct. Pero wag lang natin isabihin, parang ipatingin sa mga tao that yung success sa ganitong klaseng negosyo is napakadali kunin. Because it's, there's process. Yung totoo, proseso po siya. Yes. Hindi po siya mabilisan lang, hindi siya get rich scheme na wala pong ganun kasi get rich quick scheme. Yung mga ganyan. Hindi po ganun walang yung overnight negosyo. Success. Yes. Yung overnight success, overnight bagsak din yun. Yes, of course. Kaya
yun ang ano ko, yun ang mga siguro I look forward na makabalik ulit ako sa Tour Day Thunder. Yes, syempre Diba? naman, brother. So, Last question, brother. Habol natin sa mga viewers natin. May nagtanong. Sino to? Si What is Star your secret? Ruby. What is your secret as a top earner? Ano ba yung pinaka, kumbaga may isa kang babanggitin na trait mo na ginagawa mo kaya ka nakarating dyan. Although, hindi lang naman talaga isa. Ano yung pinaka-favorite mo na ginagawa mo lagi? well, kasi yung ganyang klaseng tanong, makukuha mo yun lagi. Every day, I'm sure ikaw din, nakukuha mo siya. Ako sabihin ko, sagot ko, walang sikreto eh. Yun. Kasi, ang tao kasi gusto lagi yung parang merong isang, parang eto yung magic na pag ginawa ko, bigla akong yayaman. Wala Correct. pong ganun. Walang Proseso. Process so, ano po yung at marami tuturo yun po eh. sa inyo ng leader ninyo, gawin nyo po lahat yung proseso. Wala pong shortcut dun. Correct. Shortcut, yung resulta mo, pag nagawa mo ng tama yung proseso. Yes. Kasi kikita ka ng passive income pagdating ng panahon eh. Pero kung tatanungin ako, ano yung sikreto, matuto ka, makinig ka. Yun. Yun talaga yung pinakaalam ko nang sasabihin mo eh. Listen and humble down. Yung matuto ka, kasama dun yung pag-apply. Yes. Kasi yung pag-apply mo, nandun yung learning. Hindi, meron pong tinatawag na, sinasabi ko nga, hindi ka dapat professional listener. Yung atin ng training, tapos pag-uwi, wala namang gagawin. Yun ang tawag Diba? doon. Professional listener. Professional listener. Professional network marketer po tayo. Hindi po professional listener. Dapat ine-execute. Yung learning kasama dun sa paggawa. Correct. Okay? Yun ang pinakamagandang learning, yung ginagawa mo na. Hindi yung, syempre, part yun, atin ka ng training. Pero, again, hindi ka pwedeng maging matakot, magkamali pag ginagawa mo yung negosyo kasi part yun eh. Sabi nga ng mentor natin si Doc Butch, stumble down. Stumble forward. Sorry. Yes, stumble forward. Kasi Stumble wala naman forward. talaga first time, biglang tumama ka agad. So guys, batiin natin. Pinky Salazar, Ketzner Aquino, Cristel, Elena Davin, Benedict Hamor, Melanie Robel, Freedom Hunter, Melanie Robel, Freedom Hunter, Edley Mark, Chona Katapang, Melanie Razon, Azil Katekista, from Freedom Hunters, Jeremiah Romero, Jenny Lee Avelino. Meron ka bang gustong i-plug? Mga presentation mo, mga trainings mo? Sa office, may NDO tayo sa 27. 27, guys! Plug ko na rin. Sa Saturday, marami pong training sa office. So, punta po kayo doon. Nandun po kami. Nandun ako. So, may mga questions kayo. Pwede nyo kami lapitan. Okay. Guys, yung mga training sa N-Word, ang good news dito, no, libre siya, saka consistent. So, kailangan nyo pong atinan yun. Consistent May kita yung habit. trainings. Ako yun ang isa sa dadagdag ko lang. Pag Secret, weekend ayan. nun, wala akong gala. Gala ko sa training. Yun Kaysa ang bumala ka pinakamaganda. sa ng Sabado, Productive. Linggo, training ka ng Saturday, apply mo, execute mo ng Sunday. Dire-diretso na. Diretso na, di ba? Lunes, Tuesday. So guys, sharpen your sword, di ba? So, napakarami kong nakuha dito. May babatiin ka ba? Baka may mga gusto kong batiin. Close natin. Maraming salamat sa mga nanood, no? Kasi, actually, mag-deliver pa ako ng product. You know, kailangan natin. Professional Next time. hustler. Yes. Next time, ano yun? Next time na ulit. Alright, sabi ni J. Guts, Mr. Jaymon Gutierrez, helping people, yun yung pinaka-value niya, yun yung pinaka-mission niya is to help. And syempre, yung health niya, responsibility, kailangan, and i-value mo yung health. Yun nga, yung isa sa mga goals niya and mission niya, kaya siya pumasok sa network marketing. And he don't want to settle for less. So, always priority kung ano yung pagbibigyan mo ng oras, lifelong learner, and be a lifelong teacher. Look for a mentor with or in your company with strategies and results. Syempre, mga top earners ng N-Word, mostly talaga, actually lahat ng top earners ng N-Word may resulta yan. And yung mga maigo at ma-pride, kagaya niya dati, okay, convince mo yung sarili mo. Ito yung mga tips, convince mo yung sarili mo na may makukuha ka 200%. Listen and be humble down, empty cup. Kailangan magpauto ka. Ako, kung ganito talaga yung makukuha kong resulta, magpapauto talaga ako. Hindi, sabihin ko nga ulit, kung ako, dadaanan ko lahat ng hirap ko nung pinagdaanan ko noong umpisa para lang makuha ko ulit yung mga, kung babalikan ko lang, dadaanan ko pa ulit-ulit yung hirap na yun. Wala kasing shortcut, yung ibang
ibang tao gusto shortcut eh. Correct. Worth it yan. Worth it lahat yan. Lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, kung nahihirapan ka ngayon sa negosyo mo, nadaanan din namin yan. Yes. Walang mahirap na hindi worth it pagkatapos mong gawin. Tama ba yun? So, no pain, no gain. Trainings, attend trainings, tools niya, Facebook, presentation materials, okay, nasusupport niya yung sarili niya through salary and minimize niya yung luho. Yes. Paggagastos sa luho. Rejection, ang pinakamahirap na na-achieve niya o pinakamahirap na na-encounter niya sa business. Pero sabi nga, embrace the idea. So, guys, maraming salamat sa mga nanood, sa mga viewers natin. Grabe, ang dami kong nakuha. Gold! Thursday Thunder! We've given you thunder and lightning for tonight para magamit nyo bukas kaagad. Baka hindi ka na makatulog ngayong gabi na to. Gamitin mo kaagad, execute mo kaagad. Aralin mo yung mga natutunan mo. Maraming salamat sa mga sumuporta. Maraming salamat sa mga viewers natin. We have reached 9,524 na mga entrepreneurs sa buong mundo. So, bati natin Elmer Traquico, Vincent Reyes, Paula Giozo, Jules Sarok, Charles Bacoran, Lorelai Calbay, V. Campos, Mark Lester Angeles Bernice, Pilapil, and syempre, baka may gustong batiin si Ma'am Lourdes Jobson from Netherlands. Meron ka ba gustong batiin, Ma'am? Greetings to my Team Netherlands. Netherlands. Yes, alright. Pati si Moy Porbistondo nandito. So, Jaymon, maraming salamat. Yes. You're very generous sa iyong mga tips, Salamat strategies. sa Salamat kay Press. Yes, thank you Salamat kay sa Press. lahat ng entrepreneurs. Bye-bye. Baka gusto pa batiin yung mga team mo. Okay na. With the mothers, of course. Alright, I love you all. guys, thank you for watching. Remember, okay, put your hustle on and keep it strong. This is Third Day Thunder, Mr. Worldwide. Thank you very much for watching. To God be the glory. Stay tuned next Thursday, guys. Sorry. Modern ako. Enlighten Cloud Cream. Enlighten Cloud Cream provides an instant brightening effect, giving the skin a more healthy and glowing look. The extracts of white rice and white milk protein help maintain an even skin tone by protecting it from dark spots. This cloud cream helps limit the overproduction of melanin, helps reduce the signs of aging, and helps protect from UVA and UVB rays. Enlighten Cloud Cream. Enlighten Cloud Cream.